Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayo re-reakan. Ito ay ito ay ano ba 'to? Naghahang yung utak ko. Ito ay episode ng MGB noong 1991. So ang tagal na nitong video na 'to, no? Hindi pa ako tao. So mga batang 90s dyan, alam nyo to. Ang topic na napili ko dito sa episode na to, yung kaluluwa sa Manila Film Center. Alam ko may urban legend nito eh. Hindi ko pa napapanood to pero ang pagkakaalam ko, ito yata yung kino-construct daw na di umano, gumuho, then may natrap daw sa ilalim. Tama ba ako? Then instead na i-recover yung mga body or yung mga natrap sa ilalim, pinagpatuloy lang yung construction kasi may hinahabol daw na schedule. Something like that, Parang project yata ito ni Imelda nung araw eh. Sa isang bahagi ng Rojas Boulevard sa Manila, may isang tanghalang pinaniniwalaan na pinamumugaran ng mga kaluluwang hindi matahimik. Marami na mga kwento ang nagpapatunay sa mga kababalaghang nagaganap sa malahiganting mausoleo. Isa sa mga binigyang prioridad Ganda ni Imelda nung araw, Eleganteng. Ng dating administrasyon, partikular ng dating unang ginang, ang pagtataguyod ng kulturang Pilipino. Hanap si mga Isa sayaw sa kanyang nila. mga huling proyekto, kaugnay nito ang pagkakaroon ng isang pandaigdig na piyesta ng mga pelikula na siyang lalahukan ng mga prestihiyosong pangalan sa larangan ng naturang sining. So, yan, ang layunin yung parang sa Cannes Film Festival, parang ganun ba? Ang ganda din ng vision ni Imelda nun, Hindi, iset aside natin yung mga issue ng, hindi ko naman alam yun yung mga pagdanakaw ng Marcos, kung ano man yun. Ayoko maging political, pero tingnan natin yung mga nila, yung vision nila para sa Philippines. Nung araw, ayon sa mga napapanood ko, parang tayo isa tayo sa ginagalang sa Southeast Asia nung dati. Biro mo sila dati, nung sila Ronald Reagan, di ba? Parang hindi naman sa parang nagbabaw, parang kay Imelda nun dati. Yung parang ganon. Hindi dahil parang karabing elbows lang ng Philippines dati yung Amerika nun. Yung alam mo yun, parang pag sinabi mong Philippines nung araw, kilalang kilala tayo na isa sa mga parang hindi tayo mahirap na bansa talaga. Dati. Well, yung mga historian diyan sa baba, linaw na lang ako. Pero mga napapanood ko kasing documentaries nung araw, hindi naman pahuhuli ang Philippines nun. Yung Air Force nga natin dati, di ba? Advanced tayo dati nun. Dati. Ewan ko kung ano nangyari. Matapos ang pagpaplano, sinimulan ang mga paghahanda. Minadali ang konstruksyon ng gusali sa may Rojas Boulevard. Ito na nga yata yun. Na magsisilbing tanghalan para sa malaking piyesta. At dito naganap ang isang kahintik-hintik na pangyayari. 17 ng Nobyembre taong 1981, ganap na alas 2:35 ng umaga, gumuho ang pinakamataas na palapag nang halos ay patapos ng gusali. Halos madurog lahat. Ang gawang natapos hanggang sa ikalawang palapag at kasamang nadaganan ng naturang pagbagsak ay ang kung ilang mga manggagawang patuloy sa kanilang gawain kahit gabi na. So totoo pala talaga na merong mga nadaganan. Matapos ang 3 araw, wala nang balita pang lumabas kaugnay sa insidente. Ang huling tala ng mga nangamatay ay 7, bagamat alam ng karamihan na higit pa sa bilang na ito ang namatay. Naging pipirin ang lahat at natuloy ang malaking pestahan ng pelikula.
Sa pagtatapos ng gusali, tuluyan ng nabaon sa limot. So, facts pala talaga yun. Akala ko urban legend lang. Pero, hindi naman natin makukontra, di ba? Kasi wala namang official news eh. So, for me, hindi pa rin naman confirm na may maraming namatay doon. I don't know kung yung mga siguro binayaran para hindi nila magsalita yung mga pamilya ng nadaganan doon. Kasi you have to understand, maraming galit sa Marcos noong time na yan eh. Pwede kasing black propaganda yun eh. Hindi ako pro Marcos di ba? Pwede kasing black propaganda yun. Kung 7 lang naman talaga ang namatay, 7 lang naman talaga namatay. Pero kung gagawan mo ng urban legend na maraming pero yung pagkaguho nun, documented may video naman Nagumuho yung habang kino-construct, di ba? Well, pwede rin natin sabihin na malay mo, totoo naman talaga may natabunan doon. Pero who knows? Di ba? Ang kinahantungan ng mga manggagawang nabaon ng buhay at ngayon di matahimik sa kanilang libingan. Buhay na nabaon doon? Shit. Mga makatindig balahibong salaysay na mga nagsipagtrabaho sa loob ng tanghalan ay mabilis na kumalat. Lahat ng kwento ay pawang testimonyal sa mga gawain ng mga mapaglarong ligaw na kaluluwa. Nasa 3rd floor kami o nasa 4th floor. Hindi ko lang maalala exactly kung saang floor nga kami naroon. We were looking outside the window. Bukas yung mga windows pa nun kasi tapos ang lakas nga ng hangin. Sarap, malamig yung simoy natin. Tapos nakikita mo yung Manila Bay. And then suddenly, may parang naramdaman ako, may napakan ako. No? Out of curiosity, pinulot ko ngayon. Styrofoam nga pala yung naapakan ko, styrofoam. Out of curiosity, pinulot ko. And then, nagulat na lang ako, yung may nakasulat doon sa styrofoam. And ewan ko kung maniniwala kayo, ang nakasulat doon pangalan ko, in red letters pa. Subalit, hindi lamang yon ang kanilang naranasan. Sana tinago ni Kuya yon. Pero feeling ko, dahil physical yon, tapos nakapagsulat, feeling ko hindi paranormal yon. May magagalit na naman dyan. Hindi kasi, tinitingnan ko yung degree ng ng ganito tinitingnan ko yung gravity nung pagpaparamdam. Kasi ganito yun sinabi niya styrofoam kung yung nakita niya. Then may name niya na nakasulat. Kasi kung iisipin mo, physical object yun dito papasok yung may magde-demand pa rin ng scientific explanation yun. Na saan ang galing yung kasi 'di ba obviously yung styrofoam na yon, yung styrofoam na yon ay may nagmanufacture noon. 'Di ba? Ngayon saan ang galing yon? Saan kinuha ng multo yon? Dinala ng multo yon? Then sinulatan. Saan kumuha ng panulat yung multo? Marami kasing katanungan. Hindi naman pwedeng minagic ng multo yon na napunta sa harap mo at minagic din ang multo na may nakasulat. Dadaan sa proseso kasi yun Kahit pa sabihin mong paranormal yun, dadaan pa rin sa proseso yun. Hindi pwedeng magic na mag-manifest sa harap mo yun ng out of nowhere. Kasi physical object yun Naiintindihan ko yung apparition kasi nasa powers naman ng multo yan kung magpapakita sa iyo o hindi. 'Di ba? Pero yung involved na yung mga physical na bagay katulad ng styrofoam, tsaka yung may magsusulat doon. Dadaan dapat sa proseso 'yon. Maaring halimbawa, hinangin yung styrofoam sa harap mo, dulot ng multo, Tinulak na multo sa harap mo yung styrofoam, then lumutang yung pentel pen, yung marker. Tapos sinulat yung pangalan mo. 'Di ba? Nagigets yung ibig ko sabihin, hindi pwedeng magically na nag-appear yun sa harap mo. Dadaan sa proseso 'yon. Hindi naman yan hindi naman yan yung may narinig ka lang Hindi lang naman yan may nakita ka lang Diyan may nakita ka, may nahawakan ka talaga. 'Di ba? Parang yung video ng Peking Ghost Hunter na si Donsky Gash TV na sinasabi niya, biglang may barong na lumitaw.
Kung titingnan mo yung barong, may tag yun ng manufacturer. Saan nakuha ng multo yung barong? Sa sampayan na dinala ng multo doon? Physical kasi yun, men eh. Physical na object yun eh. Di ba? Sa kabuuan ng malaking teatro. Bandang 9 o'clock ng gabi. Nanood kami, nandun kami sa... Pero kung hindi niya naman may explain yun, unexplainable yun, pero it doesn't mean na paranormal yun. Diba? Nagigalit ba kayo sa akin dahil kinokontra ko kayo? Second floor sa balcony section. Isang kasama, nag-CR. Dalawa kami actually yung kasama ko. Yung parang sinilip yung ulo, di ba? Yung pasok yung ulo mo sa pintuan ng CR. Like, oy, pare, bilisan mo dyan. Kanina pa kami naghihintay. Malilate na tayo sa lakad natin eh. And then suddenly, nung pagkano namin yung ulo namin, pagalis namin yung ulo namin doon sa may pintuan, may something na bumaksak. And then namin, electric bulb, yung bumbilya, basag. Pero nakakapagtaka ron. Nung chinek namin yung isame, nung dumalawit, wala naman paglalagyan ng ilaw. Isang galing yung bumbilya. Di ba? Mahirap ano. Okay lang sana matatanggap ko. Mas katanggap-tanggap na paranormal yon kung may bukelya sa taas. Yung yung plug ng light bulb. Di ba? Malay mo, unti-unting minanipula ng multo yon, tapos bigla na. Pero yung out of nowhere, nagkakaroon ng physical na bagay. Para sa akin, hindi siya, maaring may explanation yon. O pwede naman mangyari kung paranormal yon, dala-dala na ng multo yung bumbilya sa kabinato sa harap mo. Parang labo naman nun, men. Okay lang sana kung halimbawa, may paglalagyan naman siya ng bumbilya tapos bumagsak sa harap mo. Pwede naman paranormal yun. Pero masyado naman, masyado namang komplikado yung ganon kung yun ay haunting. Parang bago mapunta sa'yo yung bumbilya, lumulutang muna siya. Pag right time, saka ibabato sa'yo. Di ba, men? Ang mga kwento ay hindi lamang mula sa ilan. Meron ding nakapanghihilakbot na karanasan ang iba pang mga tagaloob, lalo na kung gabing sila'y nag-iisa. Alas 8 na ng gabi. Yan doorknob na yan, okay pa yan. Kasi pwedeng manipulahin talaga ng multo yan eh. 'Di ba? Hindi naman biglang magkakaroon ng doorknob dyan na wala namang doorknob. Nagigets nyo? Ito, passable pa to. Pwede pa tong paranormal. Yung may magpagalaw ng doorknob. So, yung nasa kwarto ko, doon na kami sa FRB na kwarto na yon. May narinig ako na nag-moan, ibang klase moan. Yun yata yung tinatawag na taghoy. Kasi iba yung moan, no? Yung parang may moan. Tanga na, kinikilabutan ako. Iba talagang power ng MGB nung araw, ano? Di ba? Lang. Ito naman. Yan, okay lang yan. Yan, naririnig na moan na yan. Pwede namang, paranormal. Ito yung mga degree ng paranormal na pwede natin tanggapin. Kasi kaya naman talagang gawin ng spirits yan eh. Yang magparamdam na magparinig. Talagang sakit na sakit pa yung tao. Tapos akala ko may nagbibiro. Di tinignan ko muna, sino yan? Walang tao. Di sabi ko, tsaka hanggang binibiro ng mga kaopisina ko ng ganun eh. Tatakutin ako. Nagtatakbo na ako doon sa sa security guard namin babae. Narinig ako nagtatype. Although medyo patay na yung ilaw. No? Yung nagtatype part na yan, residual yan. Residual hunting yan. Security. Kasi wala namang espiritu yung bagay eh. Diba? Guard, nung daan namin doon sa security guard. Sino ba nag-overtime? Sipang naman nun. Mag-overtime. May nagtatype sa loob. Wala naman nagtatype. Wala nang tao yan. Kinandado ko na yun. Ilan na ang napabalitang namatay sa bangungot sa loob ng tanghali. Pwede naman, typewriter talaga yun na minamanipula ng multo. Pero kung halimbawa, naririnig mo yung tunog ng typewriter kahit wala namang typewriter doon, pwede kasing residual yun eh. Pero kung may typewriter doon at minamanipula, pwedeng intelligent hunting din. 'Di ba?
Pero pag yung mga tunog tsaka yung mga iyak-iyak, pwede kasing residual. Tanghalan. Ano ba yung, wait lang ano ba ang difference ng ng residual tsaka intelligent hunting? Ayon sa pag ginugol nyo yan, mag-google nyo naman yan eh. Kahit na, pwede nyo i-double check yung sinasabi ko. Ayon sa mga nabasa ko dyan ang residual hunting kasi, parang tape recorder lang yan. 'Di ba? Parang tape recorder yan. Yan yung tinatawag na stone tape theory. Na nai-embed daw dun sa lugar yung mga nangyari na kaakibat ng mga strong emotions. Halimbawa, dun mo nalaman na nakapasa ka sa board exam, no? Nagsigawan yung mga tao doon dahil sobrang saya. Mare-record daw yun sa sa surroundings mo. Pag dumaan na ang maraming panahon na at may nag-explore do sa lugar, maririnig pa rin yung sigawan nyo nun. During kayo ay nakapasa sa board exam. Kasi sobrang ligaya nyo yun eh. May strong emotions do na nag-record nung nung nangyari eh. Or halimbawa, may pinatay do sa lugar na yon habang sinasaksak siya, sumisigaw siya na malakas. Mare-record na naman uli yon. Yun ay hindi naman daw talaga totoong multo. Ang tawag doon, residual hunting. 'Di ba? Kaya pag may naririnig kayo na halimbawa yung parang tunog ng nire-rape or tunog ng sinasaksak or pinapatay, kadalasan hindi daw intelligent yun eh. Hindi mo makakausap yun. Recording lang yun na nakaraan. Hindi siya totoong multo. Pag intelligent na kasi, nakakausap mo. Yung pag sinabi mo na, pwede ka ba mag-knock ng 2 beses, tapos biglang magna-knock siya ng 2 beses, ibig sabihin, nakakausap mo. Pero yung yung residual hunting, paranormal pa rin yun. Pero hindi yun totoong multo, ayon sa stone tape theory. Yun ay recording lang na nakaraan, na naka-embed dun sa lugar. Nagigets nyo na? Pwede nyo i-google yan, mga kababayan ko, pagka may time kayo. Maging sa panaginip kaya'y nagpapahiwatig din ang mga loob ng Doon na yun. Ilan na ang napabalitang namatay sa bangungot sa loob ng tanghalan. Maging sa panaginip kaya'y nagpapahiwatig din ang mga kaluluwa. I was half asleep and then nakita ko nakarinig ako parang maugong, maraming conversation. Pero ang very clear na narinig ko yun. Ang bata, parang nag-i-echo ganyan. Ang bata wala namang bata na construction worker doon. Hindi, baka mamaya binatilyo, nag-labor doon sa Sabi ang bata-bata. Pero for me, pagka halimbawa yung binabangungot ka, mataas ang chance na sleep paralysis yon. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yung nangyari sa'yo dun eh. Kasi sa sleep paralysis, scientifically proven kasi, pwede kang makaranas ng hallucinations dun. Kasi half sleep, half awake ka nun eh. 'Di ba? Pwedeng halimbawa, ako nga na-sleep paralysis ako, na panaginipan ko, nasa tabi ko yung nanay ko na nakaupo eh. Pero buhay pa naman yung nanay ko Sinasabi ko dun sa nanay, kasi nanay ko nasa baba. 'Di ba? Ako natutulog ako doon sa sala sa taas. So, ang iniisip ko naman, parang nakaupo yung nanay ko doon sa parang, alam niyo yung single na sofa, nanonood ng TV, yun ang pagkakakita ko. Inuutusan ko yung nanay ko na, "Mami, gisingin mo ako, nakikita ko siya eh. Gisingin mo ako." Pero hindi ako makapagsalita. Feeling ko din nagsasalita ako. Pero nung nagising ako, wala siya doon sa harap ko. Nasa baba siya. 'Di ba? Yung hallucinations kasi, maaari kasing ang pwedeng nangyari, naririnig mo na yung kwento dyan bago ka man nag-work dyan. Then pagka nagkaroon ka ng sleep paralysis, matitrigger yung mga kinuwento sa'yo before. 'Di ba?
Pwede kasing ganun yung mangyari. Tapos, kunin mo yung bata, kunin mo yung bata. Mga ganyan. Tapos, magulo. O, yung para bang... Pero hindi ko sinasabing hindi paranormal yun ha. Pwede naman kasing ganun yung mangyari. Pwede. Eh kung paranormal naman yung nangyari sa kanya, hindi wala naman ako magagawa doon. A lot of people talking at the same time. Pero sinasabi ko lang, malaki ang chance na pag nangyari yan habang nai-sleep paralysis ka, ay hallucinations lang. Subalit, sino pa nga ba ang higit na makapagbibigay ng mga makatotohanang salaysay tungkol sa tanghalan, kundi ang mga taong halos ay dito na nakahimpil sa loob ng 24 na oras? Alas 11 ng gabi. Alam nyo ba, nasa SM Valenzuela ako, ka-vibes ko kasi yung mga gwardiya dun eh. Pagka nakakakwentuhan ko. Kasi yung sa SM kasi, centralize yung gwardiya. Mall ang magpo-provide sa mga tenant ng gwardiya doon. 'Di ba? So anong nangyayari, yung mga gwardiya nare-reshuffle yan. Ngayon nakausap ko isang gwardiya na naka-duty na roving sa mall paggabi. 'Di ba? Minsan niloko nga ako ng gwardiya diyan, doon ako nakwento ko na 'Di ba? Napapansin nyo sinong naka-experience na dito na pasara ang mall? Yung nasa loob pa kayo ng mall pero nagsasara na. Sino naka-experience sa inyo doon? Napapansin niyo yung mga manikin doon na tinatabunan ng tela. Nung una, tinanong ko, feeling ko tinitrip lang ako eh. Sabing gano'n nila. May legend daw kasi na kaya daw tinatakpan yung mga manikin sa gabi. Kasi gumagalaw daw yun. Di pag nagki-clearing kami nun, takot ako. Baka makakita ako ng gumagalaw na manikin. Pero nung nagkaroon ng seminar sa security ng mall, ang rasyonale pala nun, kaya tinatakpan ng tela, para sa CCTV daw, hindi mapagkamala na tao. Yun lang pala yun. Di ba? Anyway, hindi yung may na tinutukoy ko. Nung nakakwentuhan ko yung guard minsan, na nagro-roving sa gabi, may naririnig daw talaga siya na na naglalarong mga bata sa loob ng mall. Kaya ako totoo yung yung totoo, for me parang naniniwala ako doon sa urban legend na pinapaduguan daw talaga ng bata ang mall pag ginagawa. Naniniwala kayo doon? Parang naglalagay sila ng sacrifice. I don't know if kung urban legend yun or Isa nanggagaling yung mga ng bata. Kinikwento sa akin eh. Well, subject for scrutiny pa rin naman yun. Malay mo kung inaantok lang yung guard nung time na yun. Doon naman, nag-hallucinate. Pero, kadalasan yun na naririnig ko sa mga guard na nagro-roving doon. Doon sa SM Valenzuela dati. Ikot na ako ng ganong oras. Meron akong napapansin na parang tao. Nasasalubong sa'yo. Laki na radyo niya, pagbukas ko ng pinto, mismo wala ko sa stage. Hindi ako makatuloy dahil yun nga, parang may tao nasasalubong sa akin. May mga pinagpaparamdaman na itinuturing na yon ay paglalaro o biro ng mga kaluluwa. Subalit higit sa lahat, karamihay takot ang nangingibabaw. Binuksan ko yung shower. Tumagas lahat ng grape sa shower. Sobrang takot ko. Napapatakbo ako. Plus yung mga CR lahat. Ang mga salaysay kayang ito ay produkto lamang ng aktibong imahinasyon ng ating mga nakapanayam. Hindi naman. Kung si Raul ako, maring wala na ako dyan sa Enriquez. Siguro naman, hindi naman porkit nagkaroon ka ng imagination, si Raulo ka na eh. Di ba magkaiba yun? Nakakapag-imagine ka naman. Normal naman sa tao yan na mamalik mata. Hindi naman porkit na malik mata ka sinungaling ka na or si Raulo ka na. 'Di ba? Ano yun anomaly ng utak natin yun eh. Pumasok nga ako dyan sa Enriquez 1967 pa. Katulad nung deja vu, 'di ba? May scientific explanation ng deja vu. Hindi naman porkit naka-experience ka ng deja vu, si Raulo ka na. Glitch yun ng utak natin eh. Paano ba nagwo-work ang deja vu, mga kababayan ko?
Yung halimbawa may isang bagay ka nakita na feeling mo nangyari na. Na-discuss ko na yata yan, di ba? Ang nangyayari sa deja vu kasi, halimbawa, lumundag yung pusa sa harap mo. Tapos bigla may isip mo, parang nangyari na yon. Parang napanaginipan ko nang nangyari yon. Nangyayari kasi ang deja vu pagka ikaw ay tulala, kapag ikaw ay inaantok, or nag-iisip ka na malalim. Kasi yung utak mo kasi minsan, preoccupied or lack of energy. Kasi ganito ang nangyayari sa deja vu. Halimbawa, nakikita mo yung pusa, tumalon sa harap mo. No, nakita mo yung pusa, dalawa kasi ang part ng brain eh. Isang left at right. Pag tumalon yung pusa sa harap mo, na-process na nung right side of the brain mo. Then millisecond, konting-konti lang, na-delay yung left side. 'Di ba? Pag talo ng pusa sa harap mo, na-process na nitong right side ng utak mo. Humabol ng konting-konting millisecond lang yung isa. So dahil na-process na ng utak mo yung ng kabilang part ng utak mo yung pagtalo ng pusa, mahuhuli to, magkakaroon ka na ng feeling na nakita mo na yung bagay na yon. 'Di ba? Magkakaroon ka na ng feeling na nakita mo na yung bagay na yun. Pero kahit kailan, nun lang talaga nangyari yun. Hindi pwedeng napanaginipan mo na yung something o ano. Kaya nga halimbawa pag nangyari sa yung deja vu, namarkahan mo ba kung kailan mo siya unang nakita? Hindi. 'Di ba? Kasi nun lang mo talaga nakita. Nahuli lang yung isang part ng brain mo, kaya feeling mo, nakita mo na yon somewhere. Or naulit-uli. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Depende sa experience ko. Ikaw naka-experience mo kung baka masisira ulo mo, hindi sira ulo mo, baka ganun. Mula noon hanggang ngayon, kumakalat pa rin ang mga kwento tungkol sa pagpaparamdam ng naturang mga kaluluwa. At ngayong gabi, dati nun, satisfied na tayo. Kwento lang yung marinig mo. Ngayon, kailangan ng evidence eh. Diba? Nabidyohan mo ba? Pwede. Kasi yung mga kwento, pwede naman ikwento lang yan eh. Iba pa rin talaga yung gagawa ng experiment or investigation. tatangkain ng magandang gabi bayan na marating ang kanilang kinaroroonan sa dako pa roon upang malaman natin kung anong may tutulong ng mga katulad nating nabubuhay pa sa kanilang mga kaluluwa. Sa tulong ng kilalang psychic na sina Frank Rehis at Jinky, tinahak ng grupo ng Magandang Gabi Bayan ang kadiliman sa loob ng tanghalan. Sa pasimulang dasal pa lamang ay nakarinig agad ang mga kasali sa ritual na mga tinig na ayon sa aming mga kasamang psychic ay mula sa mga kaluluwa sa loob ng main theater. Nakapagtatakang ito ay hindi naman pumasok o na-record ng audio ng aming dalang kamera. Kasi nga mga psychic yon. Sa pamagitan ng isang prosesyon sa loob ng... Dapat na-capture sa video yon na may narinig yung isa. Kasi pwede kasi mangyari, ilan silang psychic dyan? Let's say 3 sila, no? Pwede kasi nga mangyari, may narinig kayo? Sasakyan na lang ng iba yun eh. May magagalit na naman sa akin. Hindi totoo, pwede naman, di ba? Halimbawa, 3 tayo na psychic. Pwede kasi mangyari, pag may diniklara yung isa sa atin, sasakyan na lang ng iba. Teatro, binakuran ni Frank ng insenso ang lugar na kinaroroonan ng mga espiritu. Matapos ang pagbabakod, sinimulang kaagad ang pakikipag-usap sa mga kaluluwa. Ang kanilang mga kasagutan o di kaya'y nais sabihin ay dumadaang kay Jinky na siya naman niyang isinusulat sa papel at binibigyang kahulugan ni Frank. Mula sa pagpapakilalang ginawa ng mga kaluluwa, napagalaman naming hindi lamang kaluluwa ng mga nabaong manggagawa ang dito'y nakatira sa ngayon. Dito na rin pala tumitigil ang iba pang kaluluwang ligaw. Mahanging gabi ang aming bati. What do you mean na na dyan tumitigil yung mga kaluluwa? I mean napadaan dyan, tapos dyan na natira? Parang, oy, dito, okay dito sa lugar na to, dito na lang tayo. Pwede ba mangyari yun, mga men? Yung halimbawa, kahit wala namang kinalaman, halimbawa, itong lugar na to, wala naman tong history, no? Wala namang history. Yung mga nakakaalam dyan, gusto kong maano yung opinion nyo. Pwede ba mangyari yun? Yung wala namang history ng kababalaghan dito.
parang natripan lang ng kaluluwa na dyan magparamdam, dyan na siya mananatili. Pwede ba yun? Parang never ko pa narinig na pwede yun. Pero paki-comment sa baba kung pwede ba yun. Malay mo, pwede naman, no? Salamat sa pagkakataong ito. Huwag kayong matatakot. Ang iba sa amin ay sadyang mapagbiro. Ang mga Wait. Ganyan ba talaga sinulat nun? Or jumbled lang yung, hindi naman yata nagsusulat ng matino yung, yung babae eh. Parang ang nangyari, naggagaganyan-ganyan lang siya, then ang gumagawa din ng istorya yung lalaki. Naman niyang isinusulat Ayan, sa papel at binibigyang kahulugan ni Frank. O binibigyan ng kahulugan daw. So, ibig sabihin, random writings lang to. Na wala namang meaning yung sinusulat, na Mula sa it's up to kay Frank na lang kung paano niya aanuhin. Kung paano niya babasahin. So, may doon, may room for cheating doon. kasagutan o di kaya'y nais sabihin ay dumadaang kay Jinky na siya naman niyang isinusulat sa papel at binibigyang kahulugan ni Parang Frank. wala lang yan. Mula sa pagpapakilalang ginawa ng mga kaluluwa, napagalaman naming hindi lamang kaluluwa ng mga nabaong manggagawa ang dito'y nakatira sa ngayon. Dito na rin pala tumitigil ang iba pang kaluluwang ligaw. mahanging gabi ang aming bati. Ang nakakapagtaka dito, ang nagsusulat, hindi niya, ang makakabasa lang, yung partner niya lang. Hindi yung mismong nagsulat. Salamat sa pagkakataong ito. Huwag kayong matatakot. Ang iba sa amin ay sadyang mapagbiro. Ang mga ilan sa aming kasama ay sadyang nananakot. Ika nga teritoryo daw nila ito. Ako nga pala, Ginoo, nagpapakilala. Ika nga yun ba sinabi? Ika nga Parang yung pagsalita ng ika nga hindi naman binabasa yun Parang gumagawa lang siya ng kwento sa mind niya, Kasi kung halimbawa kung nagbabasa ka ng letter, dapat verbatim kung ano yung sinasabi sa letter, yun lang yung babasahin mo. Pero pag nagsalita ka ng ika nga para ka nagkikwento Parang hindi mo naman pinagbabasihan yung sinulat Sa pangalang Pranya. Ang ilan sa amin ay mga aktres ng entablado noong unang panahon. Tama, hindi mo naman And then pinabasa. somebody else. Tama, Mga aktres. nagsasalita siya habang ginagano niya yung papel. Wala siyang binabasa. Tinan mo Ang ilan sa amin Ang ilan sa amin pero ginagano niya. Asan doon yung binabasa mo? Hindi ka nagbabasa ay mga aktres ng Tamo. entablado noong unang panahon. And then somebody else. Ako si Rodora, tiga Ermita lang. Dito na rin ang aking tirahan ko. Istambayan ng ilan sa aming pag nag-aayon, ibig sabihin nag-iisip yun. Feeler kasi yung diba? Dahil kung nagbabasa ka, hindi ka magsasalita ng May napipiko na sa akin dyan. Hindi totoo naman, pag nagbabasa ka, hindi sa bagay, pwede naman, pag hinahanap mo yung dulo ng binabasa mo. Pero, for me kasi, parang ang dami red flag nito, halatang nag-iisip siya ng sasabihin niya, hindi niya naman binabasa. sa aming walang mapupuntahan. Ano ba ang kanilang kailangan upang tuluyan ng manahimik? Ang iba sa amin ay nangangailangan na lamang ng panalangin at maaari siguro ang bendisyon. Pero alam mo, Ginoo, hindi lahat ng mga nagbibendisyong taong nakasuot ng puti ay totoo. Oo, ang ilan ay bendisyong kwarta. Walang kinalaman yun dun sa sa layunin ng kaluluwa. Basta bigyan nyo kami ng bendisyon. Medyo political pa yung dating nung nung sa psychic. Si Manong Kuslo ay isa sa mga manggagawang nabaon sa ilalim ng gusali. Nagpahayag siya sa pamagitan ng kasama naming psychic. Malupit ang nakaraang administrasyon, mga taong walang alam. Wala politically motivated tong psychic na to. 'Di ba?
napunta na sa administrasyon ano, ang ano lang, ang concern lang naman yung nangyari sa kanila. Kundi ang paghahambog ng lugar, wala sa lugar o sa panahon. At para naman sa mga kaluluwang patuloy na Medyo politically, politically bias yung yung kaluluwa. iwan sa loob ng tanghalan, ito ang matalinhagang salita ng isa sa mga kaluluwang napalaya. Ang tupang itim hindi nakukulayan ng puti. Ang tupang puti maaaring mabahiran ng kulay itim. Nang gabing yon, sinabi ni na Frank at Jinky Ngayon lang ako nakarinig ng multo na na into politics. na mayroong 35 kaluluwa sa kabuuang bilang na mahigit na 100 ang napalaya ng aming ginawang ritual. Totoo man ito o hindi, kayo na ang humusga. Ang mga Oh well, mga kababayan ko. Kasi wala namang scientific basis yun eh. Yung magsusulat-sulat doon tapos ang mga sasabihin pa may pagka-political pa. 'Di ba? Kayo bahala kayo kung maniniwala kayo. Ako hindi naniniwala. No. Kung ito ang issue dito hindi naman yung lugar eh. Naniniwala naman ako na kasi may namatay doon sa lugar eh. Nakita naman documented naman eh. 'Di ba? May namatay doon sa lugar. Pero yung mga kwento, pwede kasing kwento lang yun eh. Wala namang na-capture na kahit di ba? Anyway, mga kababayan ko, paki-comment na lang po sa baba ko na masasabi nyo. Maraming salamat. Bye-bye.